Pumasok si Naruto sa Ichiraku Ramen para kumain. Tinanong ni Naruto kung naaalala pa ba siya nito. Nagulat ang matanda nang malaman na iyon si Naruto. Nagulat din si Ayame. Sagot ng matanda kung anong gustong kainin ni Naruto. Tumutol si Iroha dahil siya ang mangliliber ngayon. Tinanong ni Iroha kung bakit hindi niya kasama si Sakura. Napasagot na lang si Naruto na kung alam niya lang na ililibre siya ni Iroha ay sana isinama niya si Sakura. Napapaisip si Sakura na sana hinayaan na lang niya na ilibre siya ni Naruto ng kalahati ng ramen. Prinotektahan ni Gaara ang mga tao sa pagsabog. Nagulat ang lahat sa ginawang sand ni Gaara upang pangsangga sa pagsabog. May nakalapit na ibon, kaya nagulat si Gaara. Sumabog ang ibon habang nag-aalala si Kankuro kay Gaara. Naprotektahan ni Gaara ang kanyang sarili kaya namangha ang lahat. Sinabi ni Baki na hindi masisira ng ganoong kadali ang total sand defense ni Gaara. May nag-inform kay Baki na ang paghahanda sa atake ay nakumpleto na. Inutos ni Baki na kapag siya ay nagbigay ng signal ay aatake ang lahat ng sabay-sabay. Inaasahan na ni Deidara ang special created na sand ni Gaara ay siguradong nakakuha ng mabilis na pagdepensa. Gayunpaman ito ang gusto ni Deidara. Nagulat si Gaara dahil may nakapasok na pangpasabog. Bago mawasak ang kamay ni Deidara ay ginamit niya ang oportunidad na iyon upang kainin ang ilan sa buhangin nito at ihalo ito sa kanyang bomb clay. Sinabi ni Deidara na mapapahamak si Gaara sa sandaling ginamit niya ang buhangin na iyon upang ipangdepensa ang kanyang sarili, at iplanano niya ito ng ganoon. Pinasabog na ni Deidara ito. Ibinigay na ng matanda ang ramen kay Naruto. Kinain na ni Naruto ang ramen, at nasasarapan sa ramen. May naiisip si Naruto na hindi siya masaya, kaya nagalit ang matanda dahil akala niya na may problema si Naruto sa kanyang ramen. Ngunit ang hindi nasisiyahan si Naruto ay ang kanyang lahat na kaklase ay chunin at siya na lang ang nag-iisang genin. Sinabi ni Iroha na hindi niya kailangang mag-alala kung siya ay isang genin o isang chunin dahil kung tutuusin ay sinanay siya ni Master Jiraiya ng personal. Sinabi ni Naruto na si Jiraiya ay talagang walang awa dahil ang cloth sa kanyang headband na binigay ni Iroha ay sira-sira at kasama ang kanyang damit kaya binago niya ang kanyang cloth at damit. Sinabi ni Iroha na dapat maging masaya si Naruto dahil siya ay lumakas sa matinding pagsasanay na iyon. Sumang-ayon si Naruto dahil pakiramdam niya ay mas malapit na siyang maging Hokage. Nagulat si Iroha na mukhang nakakuha si Naruto ng medyong kumpiyansa. Sinabi ni Naruto na narinig niya na si Gaara ng Hidden Sand ay naging Kazekage na. Sumagot si Iroha na ang batang iyon ay espesyal. Tumutol si Naruto dahil hindi pwedeng maging Kazekage ang pagiging espesyal lang. Naniniwala si Naruto na si Gaara ay nagtrabaho ng husto upang kilalanin siya ng lahat at pagkatapos siya ay naging Kazekage. Bumabagsak ang pangsanggang buhangin ni Gaara. Nagtataka si Baki kung ano ang nangyayari. Tinanong ni Shizune kay Tsunade kung nakapagdesisyon na ba siya sa unang misyon para sa Team Kakashi. Sinabi ni Tsunade na sina Naruto at Sakura ay walang ginawa kundi ang magsanay sa loob ng 2.5 taon. Naghahanap si Tsunade ng misyon na mailalabas ang kanilang isinanay ng 2.5 taon. Nakakita si Tsunade na isang VIP escort sa land ng Rice Paradise at ito isang B-rank na misyon. Tumutol si Shizune dahil matagal-tagal na ring wala si Naruto sa isang misyon, at naiisip niyang bigyan ng mga ito ng madaling misyon. Sinuggest ni Shizune ang isang D-rank misyon na dog walking. Hindi pumayag si Tsunade na dalhin ang mga ito sa misyon na iyon. Sinabi ni Shizune na may issue sa Nine Tails na dapat ikonsidera. Sa palagay ni Shizune ay hindi makatwirang paalisin si Naruto ng labis sa village. Sinabi ni Tsunade na iyon ang dahilan kung bakit niya inatas ang dalawa kay Kakashi. Ang huling na pagdesisyonan ni Tsunade na misyon nila Naruto ay ang Gold Bullion Transport Convoy na isang C-rank na misyon. Sigurado si Tsunade na magagalit si Naruto dahil ang misyon na iyon ay napakadali. Hindi makapaniwala si Baki dahil ang ultimate defense ni Gaara ay nasisira. Nagdulot si Deidara ng pagsabog sa point-blank range at napilitan si Gaara gamitin ang kanyang napakabilis na gourd sand na ginamit sa pangwasak sa kamay ni Deidara upang depensahan ang kanyang sarili. Si Deidara ay nasa huling atake na niya kaya kailangan niyang gumawa ng isang opening upang magdulot ng siguradong pagsabog sa malapitan ay binagsak niya ang kanyang specialty sa village para sa mismong layuning iyon. Kukuhanin na ni Deidara si Gaara, ngunit biglang nagising si Gaara, kaya napahinto si Deidara. Ginalaw ni Gaara ang sand. Nagtataka si Baki kung ano ang nangyayari, kaya sumagot si Kankuro na inuubos niya ang huling natitirang lakas niya sa pagtatangkang ilipat ang buhangin sa labas ng village at gusto niyang masigurado na ang village ay hindi mapipinsala. Inaasahan na ito ni Deidara sa isang Kazekage dahil kahit na mas madaling ihulog ito sa village. Tinanong ni Baki sa lahat kung anong ginagawa nila at kailangan nilang protektahan ang Lord Kazekage.
Inutos ni Baki na umatake na. Nililis na ng mga ito ang arrow upang tamaan si Deidara, ngunit naiiwasan ito ni Deidara. Sa tingin ni Deidara na ang mga atake nila ay walang saysay. Nilagyan ng mga ito ang arrow ng pangpasabog kaya nagulat si Deidara. Kahit na may pangpasabog ang arrow ay naiiwasan ito ni Deidara. Sinabi ni Deidara na magagalit sa kanya si Sasori kung paghihintayin niya pa ito ng sobrang tagal. Patuloy na inilalabas ni Gaara ang sand. Nailabas ni Gaara ang sand at natuwa ang lahat dahil nagawa ni Gaara. Nawala na ng malay si Gaara. Sinabi ni Iroha na ngayon ang pagkakataon ni Naruto na magtrabaho ng husto. Nalulungkot pa rin si Naruto dahil ang kanyang kalaban ay Kazekage at siya ay genin lamang. Sinabi ni Iroha na ang pagsasanay ni Naruto kasama si Master Jiraiya ay hindi walang kabuluhan dahil narinig niya na nakuha nito at ni Sakura ang bell mula kay Kakashi. Sa tingin ni Naruto na mas malakas na siya kay Iroha, kaya sumagot si Iroha na malayo pa siya upang malampasan ni Naruto. Sinabi ni Naruto na hindi nila malalaman kung hindi nila susubukan. Sinabi ni Iroha na simula bukas ay magtatrabaho na si Naruto bilang isang miyembro ng Team Kakashi. Sinabi ni Naruto na siya ay magiging Hokage sa hinaharap at hindi siya papayag na malagpasan siya ni Gaara. Inutos ni Baki na iligtas si Lord Kazekage. Sinabi ni Deidara na ito ay mas mahirap kaysa sa naisip niyang hindi patayin si Gaara. Nagulat ang lahat dahil nakuha ni Deidara si Gaara. Kahit nahawak ni Deidara si Gaara ay patuloy pa rin ang mga ito na nagre-release ng arrow na may paper bomb. Nang nakita ito ni Baki ay pinapatigil niya agad dahil baka matamaan ang Lord Kazekage. Tumigil ang lahat. Paalis na si Deidara kaya nagulat si Kankuro dahil aalis ito sa village. Sa tingin ni Deidara na pagod si Sasori kakahintay sa kanya. Naiinis si Baki dahil kukuhanin ni Deidara ng buhay si Gaara. Hindi hahayaan ni Kankuro na makalayo si Deidara kaya hahabulin niya ito. Pinapatigil ni Baki na sumugod ng padalos-dalos si Kankuro at maghintay hanggang sa makakuha ng unit na makakasama niya. Tumutol si Kankuro dahil hindi na nila makikita ito kung nakaupo lang sila. Sinabi ni Baki na susunod siya. Pinaalalahan na ni Baki na huwag lalayo si Kankuro sa pagsunod sa kanila ng mag-isa at naintindihan ito ni Kankuro. Naiinis si Kankuro dahil sa simula pa lang ay balak nitong kuhanin si Deidara. May sumama kay Kankuro kaya inutos ni Kankuro na huwag hahayaang makalayo ang mga ito kahit anong mangyari at naintindihan nila. Nagulat si Kankuro na lumapag doon si Deidara. Sa tingin ni Kankuro na may unit na nagbabantay sa area na iyon. Ininform ni Deidara na tapos na ang kanyang misyon. Nagalit si Sasori dahil pinaghintay siya. Nagpalusot si Deidara na malakas si Gaara. May hinanda si Sasori sa pasukan na iyon at umalis na ang dalawa. Pinatigil ni Kankuro ang lahat sa pasukan dahil napakatahimik ang lugar. Nagtataka si Kankuro dahil may nakabantay na unit sa pasukan ng village at dapat mayroong kaguluhan kung may lumapag doon na kalaban. Wala siyang marinig kahit isang bagay. Nagbigay din siya ng ilang mensahe pero wala kahit isang sumagot kaya nagtataka siya kung anong nangyayari. Pagkapasok ni Kankuro ay nagulat siya dahil nakahandusay ang mga nakabantay. Sinabi ni Kankuro na inatake ang mga ito bago magsimula ang laban ni Gaara. Hindi makapaniwala ang lalaki dahil may miyembro doon ng Elite Anbo Black Ops. Sa tingin ng isa pang lalaki na sinalakay ang mga ito ng isang malaking grupo. Hindi naniniwala si Kankuro na may traidor dahil gumawa siya ng investigasyon nung nakuha ni Gaara ang posisyon ng Kazekage. Inutos ni Kankuro na aalis na sila. May nakita ang isa na gumagalaw kaya tutulungan niya ito. Pinapahinto ni Kankuro ito, ngunit huli na dahil tinulungan na ito ng lalaki. Nagulat ang lahat na may paper bomb at sumabog. Sumabog na din ang iba pa. Natuwa si Naruto dahil nakabalik na ulit siya sa kanyang bahay. Hindi na nagtataka si Naruto na maalikabok ang bahay dahil umalis siya ng ilang taon. Ininform ni Naruto kay Sasuke na nakabalik na siya at nandito siya para ibalik si Sasuke. Hindi makapaniwala ang lahat na ang mga taong kukuha kay Lord Kazekage pabalik ay natabunan ng bato. May nangyayari at nagulat si Baki kung ano iyon. Nagulat si Baki dahil nakaligtas si Kankuro. Sinabi ni Kankuro na silang dalawa lang ang nakaya niyang iligtas. Ininform ni Kankuro na bigyan sila ng medication dahil nasugatan ang mga ito. Tinanong ni Baki kung anong gagawin ni Kankuro kaya sumagot si Kankuro na ibabalik niya si Gaara. Sinabi ni Baki na walang pag-asa si Kankuro na kalabanin ito. Dagdag ni Baki na kung malalaman nila kung nasaan ang hideout nito ay kaya nilang gumawa ng isang unit mamaya at umatake, ngunit hindi nakikinig si Kankuro. Sa tingin ni Baki na hindi niya mapipigilan si Kankuro kaya sinuggest niya na sundan lang ito ni Kankuro at huwag susugod. Naiinis si Kankuro dahil may 300 na ginawa ang kalaban. Nakita ni Kankuro ang sand ni Gaara kaya sinundan niya ang sand na ito.
Inutos ni Baki na mag-deploy ng pursuit unit upang sundan agad si Kankuro. Pinakontak din niya ang Hidden Leaf upang malaman nila tungkol sa sitwasyong ito at sabihin na ito ay isang emergency. Ipinadala na ng lalaki ang mensahe kay Takamaru. Nag-aalala ang mga tao kay Lord Kazekage. Napahinto si Kankuro dahil nag-iba ang 300, ngunit nakita pa rin niya ang San ni Gaara. Balak nang bumalik ni Temari sa kanilang village dahil tapos na siya doon. Nagpaalam na si Temari kay Shikamaru. May naramdaman siyang masama sa hangin kaya nagmadali. Nagtataka si Deidara na huminto si Sasori. Hindi inaasahan ni Sasori na may makakasunod sa kanila. Nakahabol si Kankuro. Inutos ni Kankuro na ibigay sa kanya si Gaara. Sinabi ni Sasori na mauna na si Deidara. Ang pagkakaalam ni Kankuro na ang nasa likod ay ang taong kumuha kay Gaara na gumagamit ng kakaibang ibon at ang isang taong iyon ang naglagay ng trap sa village. Nilabas ni Kankuro ang kanyang puppet na crow, black ant, at salamander. Nagsorry si Kakashi dahil late ulit siya. Pinapagalitan ni Naruto si Kakashi kaya naiinis si Sakura dahil ang ingay ni Naruto. Sinabi ni Sakura na wala nang magagawa si Naruto dahil laging late si Kakashi. Nakita ni Kakashi ang ibon na nagmula sa Hidden Sand. Umalis na si Deidara ngunit hindi papayag si Kankuro kaya umatake ito. Hinuli ni Sasori ang puppet kaya nagulat si Kankuro. Sinabi ni Sasori na ayaw niyang maghintay sa iba at ayaw din niyang may maghintay sa kanya kaya tatapusin niya agad ito. Nakalapag na si Takamaru. Nagtataka ang lalaki kung saan galing iyon dahil sobrang aga pa. Nagulat ang lalaki na si Takamaru. Kinuha ng lalaki ang letter at nirelease. Pagkabukas ng lalaki ay nagulat siya na isang level 1 na emergency message at inutos na kontakin ng Cipher Core agad. Excited si Naruto dahil matagal na siyang hindi nakakapunta sa misyon. Sinabi ni Sakura na tanggapin ni Naruto ang misyon na walang reklamo kahit anong iutos sa kanila at alam ito ni Naruto. Nagmamadaling tumakbo ang babae. Nagtataka si Sakura kung ano iyon at nagagalit si Naruto. Dumating na ang babae dahil sinabi ng lalaki na isang level 1 emergency message at tinanong kung sigurado ba siya. Sumagot ng oo ang lalaki at tinuro na ito iyon. Nirelease na ng babae ang seal sa message at binasa. Hindi inaasahan ni Kankuro na kayang sabayin ni Sasori ang bilis ng crow niya. Sa tingin ni Sasori na isa lang itong insekto na dadapo. Naaalala na ngayon ni Deidara na may ilang sibling si Gaara at narinig niya na isa sa kanila ay gumagamit ng puppet. Pinaghiwalay ni Kankuro ang katawan ng crow upang tumakas kay Sasori. Pinasugod ni Kankuro ang crow kay Deidara, ngunit inatake ito ni Sasori. Pinapalayas ni Sasori si Deidara doon. Nag-okay si Deidara at umalis. Umatake si Sasori ngunit nakaiwas si Kankuro. Sinabi ni Deidara na hindi swerte si Kankuro dahil ang worst na magiging kalaban niya ay si Sasori. Pinapaingat ni Baki ang lahat na marahil may trap na natitira pa. Ininform ng lalaki kay Baki na ang paghahanda para sa pagpapakilos ng tracking unit ay nakumpleto na. Pagkarinig ni Baki ay inutos niya agad na habulin si Kankuro at kahit may mahanap sila na kalaban ay iwasan nila ang paglalaban hanggat maaari dahil ang kanila lang layunin ay hanapin ang hideout ng kalaban. Magdadala agad sila ng rescue team para sa Kazekage sa sandaling mahanap nila ang kanilang hideout at mas mabuting kung makabalik ang mga ito na kasamang ilang impormasyon at pinalis niya na ang lahat. Sinabi ni Baki na siguraduhin ni Kankuro na hindi siya gagawa na kahit anong walang ingat na paggalaw. Pinaikot ni Kankuro ang kanyang dalawang puppet na mabilis sa paligid ni Sasori. Bumato ng kanay ang crow, ngunit sinangga ito ni Sasori. Sa hindi inaasahan ay nasa ilalim ang Black Ant ni Kankuro kaya napatalsik si Sasori. Ipinasok ng Black Ant sa loob si Sasori, at ipinaghiwa-hiwalay ni Kankuro ang katawan ng crow, at naglabas ng patalim upang ipalabas ni Kankuro ang kanyang secret Black Move Iron Maiden. Nagulat si Naruto na isang guard para sa Gold Bullion Transport Convoy. Tinanong ni Tsunade kung may problema ba si Naruto doon. Ayaw ni Naruto tanggapin ang C-rank mission na iyon. Nadismaya si Sakura dahil kakasabi niya lang kay Naruto na huwag itong magreklamo. Nakikiusap si Kakashi na huwag umarte ng makasarili si Naruto dahil siya ang pagtutuunan ng galit ni Tsunade. Alam ni Tsunade na ganito ang magiging reaksyon ni Naruto at napatingin siya kay Shizune. Sumasakit ang ulo ni Iruka kay Naruto. Ipinaliwanag ni Tsunade na ibinigay niya ang pinakamadaling misyon dahil sa kakabalik lang nito. Nagreklamo si Naruto na hindi niya ito hiniling. Nagsorry si Sakura at ipinangako niya kay Tsunade na sesermonan niya si Naruto. Galit na si Sakura kay Naruto. Sinabi ni Tsunade na nakasulat dito ang detalye ng misyon. Nagsalita si Naruto na mas nakakaintindi ang Third Hokage kaya nagalit si Tsunade. Pinahinto ni Sakura sa pagsasalita si Naruto.
Pumunta ang babae kay Tsunade upang mag-inform na nakatanggap siya ng emergency message mula sa Sand. Nagtataka sina Naruto at Tsunade na mula sa Sand ang emergency message. Ibinigay ng babae ang mensahe. Nagulat si Tsunade nang nabasa niya ang mensahe. May tumatagas na buhangin sa loob ng Black Ant, kaya nagulat si Kankuro at binuksan niya ito. Pagkabukas ni Kankuro ay nagtataka siya na Sand clone ang nahuli niya. Lumabas si Sasori sa ilalim ng buhangin. Hindi makapaniwala sina Shizune at Iroha nang nakita nila ang mensahe. Ininform ni Tsunade na ang Kazekage ng Hiden ay nakuha ng miyembro ng organization na tinatawag na Akatsuki. Nagulat sina Naruto, Sakura, at Kakashi nang narinig nila ito. Sinabi ni Tsunade na mayroon silang maraming impormasyon tungkol sa Akatsuki. Naiisip ni Tsunade na ipadala ang Team Kakashi sa Hidden Sun, kaya nagulat si Shizune at balak niya itong pigilan. Sinabi ni Tsunade na ito ay emergency at hindi siya dapat magsayang ng oras para pumili ng taong gagawa ng misyon, at bukod doon ay mayroon silang tao dito na lumaban mismo sa Akatsuki. Inatas na ni Tsunade ang Team Kakashi sa kanilang bagong misyon na pumunta agad sila sa village ng Hidden Sand. Alamin kung anong nangyayari at i-report pabalik sa lift, at pagkatapos ay sumunod sa utos ng Hidden Sand at bigyan sila ng backup. Namaril ng needle ang Crow ngunit naiwasan ito ni Sasori. Sumugod ang Black Ant ngunit nasangga ni Sasori. Inihiwa-hiwalay niya ulit ang mga ito at nagpalabas ng patalim at umatake ngunit nasangga ito ni Sasori. Nagtataka si Kankuro na paano na kayang basahin ng kalaban niya ang kanyang paggalaw ng ganoon. Tinanong ni Sasori na anong problema at tapos na ba siya agad. Pinaikot na naman niya ang dalawa. Nagpalabas si Kankuro ng Poisoned Mist Inferno at Consecutive Needle Combo. Nagulat si Kankuro na walang nangyari sa kanyang atake. Hindi makapaniwala si Kankuro na hindi ito naapektuhan kahit na nasa loob ng Poison Mist. Sa tingin ni Sasori na magsisimula na siyang umatake. Umatake si Sasori ngunit nasangga ito ng Salamander. Ipinagmamalaki ni Kankuro na ang Salamander ay mayroon isang Iron Wall Defense at hindi makakaya ni Sasori na bigyan siya ng pinsala. Sinabi ni Sasori na kahit na mataas na level ang defense strength ng puppet na iyon ay may kahinaan pa rin ito. Natanggal niya ang shields ng Black Ant at umatake kay Kankuro ngunit naiwasan ni Kankuro. Hindi makapaniwala si Kankuro na nalaman nito ang kahinaan ng Salamander sa unang tingin. Nataman si Kankuro nito. Sinabi ni Sasori na kahit gaano kalakas ang puppet na iyon, ang movable na parte ng joints ay mas mahina kaysa sa ibang parte. Nasaktan si Kankuro. Tatapusin na ito ni Sasori. Habang kumakain si Temari ay may masamang kutob siyang nararamdaman. Nagpalabas si Kankuro ng mga kanay ngunit nasangga ito ni Sasori. Nagtataka si Kankuro na bakit nababasa nito ang kanyang hidden weapon attack schemes. Sinabi ni Sasori na mayroon si Kankuro na isang solidong talento ngunit napili niyang kalaban ay mali. Ang puppets ni Kankuro na mayroong hidden poison weapons ay nakikita lahat ni Sasori. Sinira ni Sasori ang Crow, Black Ant, at Salamander ni Kankuro. Ito ang unang beses ni Kankuro na nababasa ng ganoon ang kanyang hidden weapon attacks. Natatawa si Sasori dahil sa naguguluhan si Kankuro. Sinabi ni Sasori na ang taong gumawa sa Crow, Black Ant, at Salamander ay walang iba kundi siya. Nagulat si Kankuro nang narinig niya ito. Habang natutulog si Jiraiya ay may binigay na mensahe ang palaka, at nilalaman ng mensahe ay tungkol sa Kazekage ng Hidden Sand. Sinabi ni Sasori na nagawa niyang paghintayin ng iba, ngunit hindi niya inaasahan ang makakalaban niya ay isa sa kanyang adorable juniors, at matagal na siyang hindi nakakaranas ng masayang laban. Nagulat si Kankuro na ang kalaban niya ang taong kilala bilang Master Craftsman ng puppet unit na si Sasori ng Red Sand. Ikinagagalak ni Sasori na kilala ang kanyang pangalan ng batang katulad niya. Sinabi ni Kankuro na umalis si Sasori sa Sand na mahigit 20 taon na ang nakalipas at bakit siya nandoon. Sinabi ni Sasori na anong punto ang pagtanong ng ganoong bagay bago ito mamatay. Nagulat si Kankuro na gumagamit si Sasori ng poison at nagtataka kung saan ito nangyari. Naaalala na ni Kankuro kung kailan siya nataman ng poison. Umatake si Sasori ngunit sinangga ito ni Kankuro gamit ang ulo ng Black Ant, at umatake si Kankuro ngunit naiwasan ito ni Sasori. Nakakuha si Kankuro ng cloth ni Sasori. Naisip na lang ni Sasori na huwag patayin si Kankuro, at hahayaan niya itong magdusa, at mamamatay ito sa poison ng 3 araw. Umalis na si Sasori at nahimatay si Kankuro. Nakita ng rescue team si Kankuro at ang kanyang mga sirang puppet. Aalis na ang tatlo, at biglang dumating si Jiraiya. Tinanong ni Jiraiya kung aalis ba si Naruto papuntang misyon, at nag-oo si Naruto.
Ininform ni Jiraiya na may natanggap siya tungkol sa Kazekage ng Hidden Sand, kaya sumagot si Tsunade na alam niya at ang ipapadala niya ang tatlo sa sand ngayon, at nagulat si Jiraiya. Binulong ni Jiraiya na alam naman ni Tsunade ang tungkol sa Akatsuki at Naruto. Sinabi ni Tsunade na ito ay emergency at gumawa siya ng magandang choice hanggang kaya niya. Tinawag ni Jiraiya si Naruto at pinaalalahanan na huwag siyang maging reckless laban sa Akatsuki. Alam ni Jiraiya na lumakas si Naruto ngunit kung uminit ang ulo niya ay mapapahamak siya. Ang pag-init ng ulo ay masamang habit nito. Pinayo ni Jiraiya na huwag gamitin iyon ni Naruto. Sinabi ni Jiraiya kay Kakashi na tingnan niya ng mabuti si Naruto at siguraduhin na hindi siya gagawa ng reckless na paggalaw. Sinabi ni Naruto sa dalawa na umalis na sila. Tinanong ni Tsunade kay Iruka kung nag-aalala ba siya, at sumagot ng hindi si Iruka dahil hindi na mahinang shinobi si Naruto na kailangan niyang mag-alala, at ganoon din si Sakura.